This is the Voice of Health, sharing health principles, inspiring healthful living, because a healthy lifestyle is medicine. Broadcasting every Monday, Wednesday, and Friday at 11 a.m. Brought to you by the Lifestyle Medicine team of Adventist Medical Center Manila, Health Ministries Department of North Philippine Union Conference, Adventist World Radio, and Hope Channel Philippines. This is the Voice of Health. Isa pong masaya at malusog na araw sa inyong lahat mga kaibigan, and welcome po sa inyong programa Voice of Health, tinig ng kalusugan, trumpeting heaven's prescription, that lifestyle is medicine. Sa atin pong pagpapatuloy ng ating 6-year anniversary sa ERE ay patuloy po namin kayong pinasasalamatan sa inyo pong walang sawang pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga buhay, saan man po kayo naaabot nitong ating broadcast sa telebisyon, sa radyo, at syempre sa social media. Sa mga nakikinig po sa atin sa AWR 89.1 FM, tayo po ay malakas na napapakinggan. Pakitodo nyo po ang inyong mga radyo. Sa mga naglalakbay po, mag-ingat po kayo sa inyong paglalakbay habang nakikinig sa amin. At syempre sa Hope Channel at sa mga social media na pwede po kayong mag-like, mag-share, mag-comment at bumati po sa ating ginagawang special episode na to. Part 2 po ito ng ating anniversary ngayong taong ito. Sa atin pong pagpapatuloy, nais ko po kayong anyayahan sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, na ikaw na siyang nagbibigay sa amin ng napakaraming mga pagkakataon upang kami ay matuto, mapaalalahanan, at maging daluyan ng inyong mga pagpapala. Namin pong hinihiling sa aming gagawing episode na ito, makita po namin ang inyong kamay, ang inyong paggabay, at ang inyong kabutihan, sapagkat ikaw ang siyang may kontrol sa lahat ng nangyayari sa aming mga buhay. At kami po ay mga instrumento lamang upang ang inyong mensahe ng kalusugan ay patuloy na pagyamanin namin at ibahagi namin sa iba. Salamat po sa inyong pakikisama at sa inyong mayamang basbas sa programang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At bago po natin ipakilala ang ating mga espesyal na bisita sa anniversary ito, ay panoorin po muna natin itong ating special video na may kaugnayan po sa ating anniversary. Welcome to the Voice of Health. 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 Trumpeting heaven's prescription that lifestyle Is medicine. This is the Voice of Health, sharing health principles, inspiring healthful living, because a healthy lifestyle is medicine. Broadcasting every Monday, Wednesday, and Friday at 11 a.m. Brought to you by the Lifestyle Medicine team of Adventist Medical Center Manila, Health Ministries Department of North Philippine Union Conference, Adventist World Radio, and Hope Channel Philippines. This is the Voice of Health. Miss Miles, bigyan mo nga kami ng knowledge, ng information. Ano ba itong lifestyle medicine? Ang gusto po ng programa o hangarin ng programang ito ay talagang masolusyonan ito pong mga sakit na ito in a way na talagang yung pinaka-root cause ang talagang mapunterya o masolusyonan, hindi lamang po yung mga simptomas. It's a holistic approach na talagang marami po tayong matututunan na hindi lang pala pag sinabi natin may sakit tayo o gusto natin makaiwas sa mga sakit, talagang diet lang at exercise. Pero may iba pa palang factor na dapat din nating pagtuunan ng pansin. It's a matter of how you be creative in making your lifestyle change. Kaya po kayo inaanyayahan namin, invest your health, invest your temple,
Kasi isa lang po ito. Ito po ang unang blessing na binigay sa atin ni Lord. Let us start with this journey. The journey of your wellness starts with lifestyle is medicine. Be your food, your medicine, Mm. and be your medicine is your food. Make sure to invest in your health because at the end of the day, tayo pa rin magdadala ng ating katawan, right? So if we want to extend our life and be a blessing to more people in this lifetime, we need to be healthy for that. Build healthy habits because these habits eventually become part of our lifestyle and our character. For 6 years, a simple mission has continued to grow. A mission to bring healing, hope, and wholeness into every home. For 6 years, we have been trumpeting heaven's prescription that lifestyle is medicine. 6 years of service, 6 years of impact, 6 years of faithfully sharing the message that true health is God's gift. And today, we celebrate not just a milestone, but a continuing mission. Voice of Health. 6 years of caring, 6 years of healing, 6 years of hope. At yan nga pong 6 years na yan ay hindi namin maaabot, hindi namin mararating kung hindi dahil po sa inyong lahat. Mga tagapakinig, tagapanood at syempre ng ating mga partners, ang ating Hope Channel North Philippines na team. Kayo pong lahat ay aming sinasaluduhan at pinasasalamatan sa patuloy ninyong pagsuporta. 6 years and beyond. Ano po, more milestones ang atin pong hangarin. At ngayon po sa ating special na episode na to, nasasamahan tayo sa ating Dynamic at 6 Stories of Transformation number 79. No? Ay natutuwa po tayo dahil muli nating ibinabalik at wina-welcome muli ang isa sa ating mga graduate na. Batch number 6 pa ito. Ano? Kung ang inyong lingkod po ay batch number 2, ito ay batch number 6, si Ma'am Mary B. Mendoza Cayaban. Ma'am Mary B., magandang araw po sa inyo and welcome back. Yes, thank you po sa inyong pag-invite sa akin. Sa dinami-dami ng alumni, ako napili nyo. Mahalagang pag-uusapan mamaya, ano? At kaya bakit ka namin kayo po napili. At kasama rin po natin ngayon ay ito po, bagong-bago lamang na naging alumni po ng ating Lifestyle is Medicine Intervention Program family, si Ma'am Carmelita Ramak. Magandang araw po and welcome sa program, Ma'am Carmel. Good morning po. Thank you po sa opportunity. Po sa ating programa at syempre uunahin natin yung na si Ma'am Mary B, ano, na pakapanayin po natin at sa second part po ng ating program ay si Ma'am Carmel. Pero in between ay meron po tayong mga sorpresa. So kay Ma'am Mary B muna, no? Kay Ma'am Mary B. Alam ko na ano na natin ito ng isang episode. Kasama siya sa mga ating in-interview. Pero ngayon ay muli natin siyang tatanungin. Ano? Ang una nating katanungan ay what batch of LIM did you join and why did you join the LIM program, the LIM program, Ma'am Mary B? Okay. Ako po ay batch 6. At bakit ako nag-join? Ano po, kasi po, sa mga nakaraan, ay marami ako nasaksihan na may sakit. Namatay ang father ko, ang mother ko, then yung husband ko. At nakita ko ang burden ng mag-alaga ng may sakit. So ngayon, nung ako po ay nag-retire, sabi ko, ayoko mag-retire ng may sakit. Kasi gusto ko ma-enjoy yung nalalabi kong buhay dito sa mundo na masaya. Kaya minsan, nandun po ako sa
AMCM, ano sa ating hospital, nakita ko yung yung paskil doon na lifestyle is medicine intervention program. Siguro masarap sumali dito, maganda sumali dito. So, nakita ko po yung doon, yung telephone, tumawag ako. So, yun yung start na sabi ko gusto kong sumali. Yun po. Gusto kong mabuhay ng masaya sa mga nalalabi kong panahon dito sa mundo. Wow, thank you po. Talagang hindi aksidente no na nakita 'yon ni Ma'am Mary B at tumugma 'yon sa kanyang hangarin na mag-retire ng malusog no, na walang karamdaman. Pero ano po ang naging impact as a whole kung inyong titignan na hanggang ngayon no, na matagal na 'yon no? Siguro ay 2 to 3 years or even more, no? Ano po ang naging impact nitong inyong pagsali sa LIM sa inyong journey ngayon na? Malaki po yung naging impact sa akin yan kasi personally, sa family namin, maraming may sakit na hika, may asthma. Yun ay pamana ng lahi mula sa lola, sa mga uncle ang auntie ko, yung parents ko, yung kapatid ko, pamangking ko, hanggang sa kaapu-apuhan. Talagang lahat po kami ay may hika. Ako, may hika ako. Pero hindi ko po naranasan yung hika na nung umpisa, hindi pa ako sumali sa Lifestyle is Medicine Intervention Program. Medyo meron po akong hika na na mild. Pero ngayon, hindi natuloy. Tapos binigyan pa ako ng yung inhaler. Hindi ko na po tinuloy yun kasi sabi ko hindi naman ako nahihirapang huminga. So yun po yung ko, nakita kong pagbabago. Kung siguro hindi ako naging maingat sa lifestyle ko, meron na rin ako ngayon. Pero I praise God na ako ay healthy, and also naalala ko nahulog po ako isang gabi, hating gabi, nahulog po ako sa hagdan. Akala ko yung pagkahulog kong yun na yung huli kong kasi nung binilang ko 10 steps, akala ko katapusan ko na. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kahit isang bale, wala akong naranasan. Hindi nabalian yung katawan ko. Kasi iniisip ko, because naniniwala ako na ang Panginoon na nagabay sa akin, and then talagang hindi ko masasabing perfect na nasusunod ko yun, pero I'm trying my best. Kasi may mga time na talagang hindi ko magawa yung mga dapat sa lifestyle, pero sinisikap ko, and I praise God dahil hanggang ngayon wala po akong sakit. Yun po palang yung palang aking diabetes. May diabetes po. Ngayon po ay controlled. Hindi na ako umiinom. Controlled po talaga. Kahit araw-araw nag-check ako, talagang controlled yung aking blood sugar. Yun po, pinapasalamatan ko sa Panginoon. Nako, napakatinding impact po yan, Ma'am Mary B. Talagang si asthma, natakot. Si Bali, natakot. Hindi nawalan ng visa. At si diabetes ay nakontrol. No? Talagang pagka, yun nga, pinagsisikapan nating may apply yung sunlight, yung pagkain ng mas maraming green, yan nagpapalakas ng ating mga buto. And then yung sunlight naman, pati baga natin, exercise, walking, tubig, right sleep, talagang pag nagtulong-tulong po yan, ay talaga namang yung impact niyan ay napaka inam, At talagang yung mga sinabi ni Ma'am Mary B ay yun po ay mga tunay na karanasan at patotoo. At kung magtataka po kayo, bakit natin siya muli, at sabi nga niya, napili, sa dinami-dami ng mga alumni, ay siya ang ating napili na maging
guest ngayon dahil po siya po ay nag-sponsor ng mga individuals upang makasali dito po sa Lifestyle is Medicine Intervention Program. So, ang aking pong tanong, Ma'am Mary B, ay what drives you? Ano po ang nagtulak sa inyo or nag-inspire sa inyo na ay ito tulungan ko nga ito o ito ay kausapin ko para sumali at sponsoran ko. Iyon po ang pinakamatindi. Ano? So, pwede po ba ninyong ibahagi sa amin yung bagay na yan, Ma'am Mary B? Okay, nagpapasalamat po ako kasi maraming pagpapala ang binibigay sa akin ng Panginoon physically at kahit papano meron po akong natatanggap na pwede kong gawin para makasponsor ako ng mga kaibigan. Actually po, na-imagine ko kung ang kaibigan ko ay may sakit, dadalawin ko sa hospital. Pagdalaw ko, hindi pwedeng hindi ako magbibigay ng kahit small amount. Magbibigay ako bukod sa ipinanalangin mo na, alam ko yung mga may sakit na yan ay lumalaban, hindi lang lumalaban sa sakit kundi pati bulsa nabubutas. So, kahit papano, tiyak magbibigay ako kahit konti sa abot ng kaya ko. Ang sa akin lang po, yung ibibigay ko sa may sakit, ibigay ko na po dun sa walang may sakit para maiwasan na sila ay magkasakit. So, yun po yung ano ko na ang itutulong ko sa kanila, yung mga bagay na hindi pa, yung ma-enjoy nila. So, ma-educate sila, ma-share ko yung mga natutunan ko, gusto ko ring ma-experience nila yung naranasan ko, kung paano i-apply ang healthy lifestyle at maging healthy sila. Kasama po nito yung panalangin para sa kanila. So, gusto ko po shout out sa mga naging na in-sponsoran ko. Hi Ma'am Wilma Reyes, yan. Si Sister Susan Fajardo, si Sister Lori Magat, si Brother Arnold Cajucom and Brother Dominador Barrientos. And eto nga po si Sister Carmen. So, pagka meron po akong nakilala or nalaman na kaibigan na may sakit, iniisip ko ano kaya ang maitutulong ko sa kanya? Halimbawa, may diabetes or may high blood, ano kaya, ay siguro pwede kong isali to sa sa LIM para naman kahit papano makatulong ako sa kanila. And so, yun po yung naging advocacy ko na makatulong sa pamagitan po nitong healthy lifestyle. Hanga-hanga naman po and we praise the Lord dahil anim po ano yung nabanggit ni Ma'am Mary B, 6 no? 6 na. And sa tingin ko ay dadami pa ito pero mag-a-apply ho ba sila o ano so or uudyokan talaga ng banal na espiritu si Ma'am Mary B kung sino yung mga dapat tulungan talagang ito po ay kakaiba, no? Kakaiba ito. Akala ko ay ilan-ilan lang, yung pala 6 na ang natulungan ni Ma'am Mary B at talagang totoo po yun, ano? Talagang pagka may kaibigan tayo, ay talagang hindi natin maiwasang mahirap magkaroon ng mga kaibigang may mga karamdaman din, ano? Dahil naapektuhan din po tayo, no? Kaya ang ating pong huling katanungan kay Ma'am Mary B, ano po ang naging personal, sabihin nating benefits or impact nito na kayo ay tumutulong na ngayon, nag-i-sponsor at nagkaroon ng advokasya na ganito? Ano po sa inyong personal, sa inyong psychological probably or sa inyong spiritual, ano po ang naging epekto nito ginagawa niyo? Sa akin po nakita ko na malaking tulong sa akin na
ma-share ko yung nalalaman ko. Kasi hindi lang ma-share kasi kasama po yung prayer na sana itong mga taong umattend ng ng LIM ay ma ma-internalize, ma-practice nila, ma-apply nila upang sila ay maging healthy. Ah, hindi mo naman masasabing pagka ah, sumunod ka sa healthy lifestyle, hindi ka magkakasakit. Ah, hindi naman tayo hindi naman tayo exempted. Pero sa akin po, ang masasabi ko, kasi maraming nagsasabi, oh, bakit vegetarian ka or vegan ka, ba't nagkasakit ka or ba't nagkaganito ka? Hindi naman po gano'n. Sa akin, hindi ibig sabihin exempted tayo sa kamatayan. Kasi may timetable ang Panginoon kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Pero ang sa akin lang po, yung yung sumunod tayo sa sa utos ng Panginoon na sundin ang healthy lifestyle. Kasi po ay what matters yung yung tayo ay sumunod kasi sabi nga ang ating katawan ay templo ng Diyos na kailangan nating ingatan. Iniingatan natin 'to. Although may mga factors na hindi natin maiwasan, naapektuhan tayo kasi nandito tayo sa mundong ibabaw na magulo, makasalanan, maraming sakit, maraming hirap. Pero ang sa akin lang po yung sinusunod natin yung kagustuhan ng Panginoon. Yun po. At naniniwala po ako na ito po ang gusto ng Panginoon na i-share ko sa mga tao, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong sa kalusugan. Ako naman talagang ako po, kung ako ang tatanungin ng tanong na yon, anong benefit kay Ma'am Mary B sa ginagawa niyang advokasiyang ito? Tingnan na lang po ninyo siya. Tingnan niyo siya. Ang kanyang countenance, ang kanyang ngiti, ang kanyang kutis, ay ganyan talaga pagka mapagbigay ang isang tao, no? Hindi talagang hindi, sabi nga nila ay ganyan ang mga palad, kundi ayan, ganun ang palad, di ba? Tingnan nyo na lang po, kayo na lang po ang humusga at magsabi kung anong epekto nito kay Ma'am Mary B. Maliban sa kanyang mga sinabi, talagang yan po ang nagagawa, yung kaligayahan, yung joy that comes from within, at hindi po yan mababayaran. At talagang sabi nga, patuloy pang Diyos ng mga raming pagpapala para makatulong pa sa mas marami. So maraming salamat po Ma'am Mary B, at mamaya po ay babalikan namin kayo. At ngayon po, meron kaming sorpresa sa inyo. Dahil Women's Month ngayon, katapusan na ng Women's Month, 3 po sa inyong mga inisponsoran ay merong sorpresa sa inyo. Kaya panoorin po natin itong kanilang mga ipinadalang video. Si Ma'am Wilma, si Ma'am Susan, at saka si Ma'am, anong pangalan nito? Ma'am Lionel ba? Lionel. No? Ayun, ayoko pong Lorelai pala. Lorelai Magat, no? Si Ma'am Wilma Reyes, Susan Fajardo, at saka si Ma'am Lorelai Magat. Panoorin po natin ito, Ma'am Mary B. Kasama po kayo. My name is Wilma Quezon Reyes, and I am grateful to share my story with you today. I am part of Batch 11 of the Lifestyle is Medicine Intervention Program. I was diagnosed with adenocarcinoma endometrial cancer stage 3C, a cancer of the uterus. That was on October 18, 2023, and I will never forget that date because I received my biopsy result just one day after my birthday. And a month and a half later, I underwent a total hysterectomy where my uterus, both of my ovaries, and fallopian tubes were removed. And after that, I went through 6 cycles of chemotherapy, followed by 28 radiation sessions and 2 brachytherapy sessions. My treatment ended in December 2024,
And since then, I have been on regular monitoring every 3 months. I had my PET CT scan last December 2025, and by God's grace, I am happy to share that I have been cancer-free for 1 year and 3 months now. Truly, God has been so good to me. Looking back, I can say it was all God's doing. He prepared everything I needed. He used different people and groups as my support system. And one of the biggest blessings in my healing journey was this program, the Lifestyle is Medicine Intervention Program. God used an angel in human form through Ma'am Mary V. Kayaban. She introduced this program to me, and she even made it possible for me to join without paying the registration fee. And through this program, I learned that healing is not just about medication. It is about lifestyle. What we eat, how we rest, how we manage stress, and most importantly, how we trust in God. And one of the greatest blessings or greatest benefit for me is that I became more intentional in taking care of my health. I learned to choose better food, especially more plant-based meals, and to be more mindful of my daily habits. I also learned to calm myself and not dwell on worries. Slowly, my fears were replaced with faith because I bring everything to God. Right now, I continue to practice what I have learned, eating healthier, getting enough rest, staying active, and most importantly, keeping a strong connection with God, with my family, with my friends, through prayers. It is not always perfect, but I remain committed because I have seen how this program has helped me physically, how this lifestyle, mentally and spiritually. So to Ma'am Mary V, thank you so much. You may not fully realize it, but you became an instrument of God in my healing journey. Because of your kindness and your encouragement, I was able to join this program, and it truly changed my life. So my prayer for you, Ma'am, is that God will continue to bless you so that you can keep on being a blessing to others. There are many people who need hope, healing, and guidance, and what you are doing is making a real difference. Once again, thank you so much. To God be all the glory for my healing and for this journey. May God bless everyone. Hello, I'm Susan Fajardo of Bungabong Nueva Ecija, batch 14 of Lifestyle Medicine. 2023, I was being hospitalized, and pagising ko po, nasa ICU na ako noon. And then, ang findings ko sa akin, seizure, hypertension, diabetes, and mild stroke. Twice ata ako na ospital ng 2023. And then, bigla pong tumawag si Mary B sa akin. Sabi niya, Susan, anong nangyari sa'yo? Kumusta ka na? Then, sinabi sa akin, ino-offer niya sa akin na, you want to join the Lifestyle Medicine Zoom meeting? Bale, sabi ko noong una parang ayoko. Pero nung tumawag ulit siya sa akin, sige, sabi ko gano'n, sige, kayo naman mag-start yan. Don't worry, sabi niya, binayaran ko na yan, sabi niya sa akin. Kaya yung pong time na yon na una na-join ako, syempre alam ko naman po na mag-change tayo ng lifestyle doon, kaya natin ginagawa yun. Kaya thanks God po, at since nakapakinig ako, talagang mahirap na mag-change lifestyle tayo, yung diet natin, yung mga dati natin kinakain is 1 month, 2 months, 3 months, marami pa rin po, hindi ko pa rin matiis na hindi kumain ng mga meat, saka ibang mga sakit na magdudulot sa inyo sakit ng mga food. So after that po, na-hospital po ulit ako ng 2024, ng I think November o December. Yun, medyo ano po ako noon, talagang medyo pinaglalabanan ko pa yung pag-change lifestyle, pag-change ng diet ko. So, nung nagising na po ito, ICU ako noon, sabi ng kapatid ko, yung dalawang katabi mo, napakaswerte mo kasi namatay yung dalawang katabi mo sa ICU. Doon ko po talaga napag-isipan na talagang God is really calling me na dapat ganito na ang gawin ko. So, from 2024 po, 2025, nagdire-diretso na po ako noon, kaya more than a year na po ako ngayon na
nag-enjoy sa life ko. Healthy na po, nabawasan na yung mga gamot ko. Yung huli ko pong atake, September 2025, sabi naman doktor, nagtataka po sila bakit ang findings nila sa akin. Kasi pag po nagkakaroon ako ng atake, bumubula yung bibig ko, tapos nangingiwi na po yung mga bibig ko, ganyan. Tapos paglabas ko sa sabi ng mga doktor, mild stroke na naman yung ano ko. Pero pagka pinag-ano nila ako ng mga taas paa, taas kamay, wala naman po sila nakikita na ano doon na talagang na-stroke ako. Tapos paglabas ko ng hospital, kinabukasan, nasa labas na ako, naglalakad-lakad na ako, nagugulat yung mga neighbor ko, bakit kagakain ko doon sa hospital, nasa labas na ako, ito, ganun. Balita doon, na-stroke ako. And then, pag po nagpapacheck up ako doon sa neurologist ko, ako lang po mag-isa. Yung mga kasama ko, may mga kasamang naka-wheelchair sila, tapos may mga tungkod, may mga ano. Kasi mostly po talaga doon sa doktor na yan, yung neuro, andun po talaga yung mga na-stroke na. Kaya I'm so thankful po ako sa Panginoon na talagang iginayad niya ako sa tamang diet para maiwasan din po yung mga ganun. I really appreciate Mary B. Mendoza Kayaban dahil siya yung naging way para magkaroon ako ng pagkakataon na mabago ang aking lifestyle. Dati po, parang 82, 78 kilos ako noon. Pero ngayon, because of dun po sa pag-change ko ng lifestyle, 68 kilos na lang po ako ngayon. Marami po ano sa timbang ko. Ay, ang payat mo na, sabi nila sa akin. Kaya, thank you very much, B, for your support. At alam ko naman na love mo ako. Kaya, talagang ikaw ang nag-ano sa akin dyan sa lifestyle medicine. And also, thank God at meron tayong mga support na ganito sa ating mga kapatid na pwede nating matulungan. Kaya sinishare ko din sa iba pagka po nagpapacheck up ako. Ayun, sinasabi ko sa kanila na about yung nangyari sa akin na mag-change tayo ng diet para at least makatulong din sa atin. Kaya thank you very much po. Especially to Mary B. Mendoza Kayaban. I love you. Alam ko naman na isa ka sa mga blessings na nagkaroon ng pagkakataon para mabigyan ako ng gating opportunity to join the lifestyle medicine. Thank you po sa lahat at don't worry po pagka meron po ulit open, ano na din po ako, mag-aaya na rin po ako ng mga ibang friend ko na mag-join ulit sa lifestyle medicine. Thank you! Happy morning! Ako po si Lori Limagat, isang breast cancer patient, stage 4. Ako ay sumali sa Lifestyle Medicine Intervention Program, Batch 16. Kung ano ba ang benepisyo na nakuha ko nung ako yung nasa program, ang natutunan ko kung gaano pahalagan ang pagtulog, exercise, pagkain ng tama, at yung mga darating pa na mga sakit na maaari kong makuha kung hindi pa ako titigil sa pagkain ng mga di dapat kainin na available sa market. Doon ko rin natutunan kung paano gumawa ng mga recipe na naisip ko na pwede pala, bakit hindi ko nagawa. Kumbaga, yung libro na nandito ay binabasa ko para i-try yung iba pang mga recipe para kainin namin ng aking mga anak dahil bilang isang cancer patient gusto ko rin pangalagaan kanilang health bilang isang nanay, hindi po ba? At regarding naman po kay Ma'am Mariby, si Ma'am Mariby po isang taong napakabait. Matagal ko na po siyang kilala during nang working pa ako. Siya ay napakabait at napakamatulungin. Sabi nga niya Lori, tutulungan kita hindi dahil sa pera. Kumbaga, gusto ko pag matutunan mo kung ano talaga yung tama. Hindi ito kasi ang pera kasi nauubos. Yung natutunan mo kung i-apply mo sa sarili mo, much better. Pero kung hindi, ikaw pa rin ang masusunod. Dahil sabi nga niya,
yung yung time na binigay ko yung baga yung pera na gastos niya para sa akin ay sapat sapat lang para tulungan ako, hindi dahil habi po nga nila nauubos yun hindi katulad ng napag-aralan palagi nandito sa utak mo at kung isa sa puso mo nga, kaya nga sabi ko napakaswerte ng lahat ng magiging sponsor ni Ma'am Mariby. Kaya maraming salamat po sa bumubuo ng Lifestyle Medicine Intervention Program dahil sa dami ng natutunan ko, namimiss ko kayo, kaya pasensya na po kayo kung hindi ako naka-join sa live dahil operation po ng mata ko today. Thank you. God bless you. Maraming salamat po si Ma'am Wilma yan, si Ma'am Susan at si Ma'am Lorelai, no? Naalala ko si Ma'am Susan, Ma'am Wilma noon, nakaano pa siya. Nakabandana pero malago na ang buhok, no? Maganda na uli ang buhok. At syempre yung dalawa po ay mga na-interview na rin natin yan sa mga stories of transformation natin sa nakaraan. So, yan po, mamaya natin hihilingan si Ma'am Mariby ng reaction dyan sa mga napanood niyang yan. At tayo po yung nagpapasalamat sa lahat na nakatutok sa atin. Si Ma'am Banji Baroga, dyan po sa Isabela, si Ma'am Doralyn Jones Berber, si Sir Ralph John Peñaranda, si Ninang Vilma Lumalang. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, mag-like, mag-share, mag-share po ninyo ng i-share. At ngayon po, pupuntahan na natin si Ma'am Carmel, no? Ma'am Carmel ang talagang nagpa-unlock sa atin ng live, no? Kasi yung tatlo ay hindi po sila available, kaya nag-record na lang. Pero ito po, kasama natin ngayon sa ating episode si Ma'am Carmel. At hindi ko na po siya tatanungin kung anong batch, dahil batch number 18 siya. Hindi ko na rin tatanungin kung sino ang kanyang angel in human form. Sabi ni Ma'am, Ma'am Wilma na nag-anyaya sa kanya dahil alam po natin, isa siya sa mga inisponsoran ni Ma'am Mariby. Ang tanong na lang po natin sa kanya, ang unang-una ay, ano po ba ang inyong naging health concern? Bakit kayo napili ni Ma'am Mariby? Yan. Good morning po. Hindi ko nga po alam kung bakit ako joke. Ano po kasi yan, si Ma'am Mariby po ay nakasama ko po sa prayer group nung bagong taon. Then, nag-sharing po kasi maraming oras. Nasabi ko po na ako po ang unang nag-work from home. 2016 po, siningil na po ako ng katawan ko sa pag-aabuso ko. So, 2016, work from home, wala pang pandemic. Thanks to the Lord kasi nilalenten pa niya yung buhay ko kasi that time po is grade 4 yung anak kong panganay and grade 1 pa lang po yung bunso, yung dalawa. So, yung sabi ko nga noon nung time na yun kahit siguro kay Satan luluhod ako para malenten yung buhay ko. Kasi napakabata pa nung mga anak ko. Then, naka-recover po ako. 2024, binagsak na naman po ako ng katawan ko sapagat inabuso ko na naman. Then, yung nga pong prayer group, sabi ni Ma'am Mariby, pakatapos nung mayroon po itong nung February, gusto mo, sabi niyang umattend, itry mo lang, panuurin mo lang. Pinanood ko po, pero yung bayad. may bayad Tapos sabi niya basta umattend ka, ako ang bahala. So, yun po, parang ito yung answer na madedelay yung pagkamatay ko kung susundin ko to. Kasi tanggap ko naman na kapag mayroon ng binabaka na ng karamdaman is malubha na yun. So, ang hiling ko na lang sa Panginoon i-delay, makatapos lang yung mga anak ko. So, kahit isa lang sa anak ko, masyado na po akong ngayon, yung parang suko. Kasi alam ko naman yung pagkukulang ko, kaya ako nagkaganito. So, tapos ito, bibigyan ako ng program na ganito. So,
thankful ako kasi lagi ko nang naririnig na dapat ganito yung maging lifestyle. Pero iba po kasi kapag may nag-guide, may group, may interaction. Meron akong mga hindi nasasabi, pero dun po sa grupo nung nag-aral ako, nasabi ko po. Kasi meron pong breakout room na pwede kong pagsabihan. At alam ko na uunawaan ako. Yun po. Group at talagang hindi po kayo nagpatumpik-tumpik, talagang green hub, ano? Yung talagang pagnanais ni Ma'am Carmel ay nandoon, kaya tapos merong Ma'am Mary B, talagang napakasarap po ano ng pangyayari. At dahil po sumali na kayo, so siyempre busy rin kayo bilang isang ina, bilang isang asawa, ay ano po ang mga naging major challenges at saka mga improvement at saka mga pagbabago po na nangyari sa inyo sa pagsasali dito sa Lifestyle is Medicine Intervention Program? Na-remind po ako na lagi ko nung 2016 na ko na po yun kasi yung katawan ko hindi po tinatanggap ng katawan ko ang drugstore medicine. Actually po, na-hospitalize ako pero yung kung alam nyo po yung happy time na biscuits, halos mapuno po yun ng mga branded medicine na tinapon ko, na binili ko. At kaya ang naging ko na lang, let my food be my medicine and my medicine be my food. Kaya lang, alam nyo po, tayo po kasi kapag nakaginhawa na, nalilimutan natin at yun po yung nangyayari sa akin. Nalimutan ko na naman na, uy, bumalik ka na naman, Carmen. Palibasay, nabuhay ka nung 2016, nakabalik ka sa trabaho. Kaya nakalimutan ko na naman na, oo nga pala, hindi ko na naman dapat abusuhin. Kaya nung 2025, hiniga na naman po ako. At itong LIMS po ay LIM po ngayon, itong Lifestyle is Medicine Intervention Program. Ito po ulit yung nagpanibago po sa akin na, oo nga, totohanin mo na kasi, Carmen. Ito na yung holistic. Ito na yung hindi na nga tinatanggap ng katawan mo ang drugstore medicine, ito libre. Actually, hindi lang libre sa lifestyle medicine is food. Lahat po libre. Laughter, libre. Interaction, libre. Kung ako po kasi hindi nakakaalis dito sa bahay ng mag-isa ngayon, kasi nga may health concern ako, pero ito yung Zoom. Libre, yung mga pag-join ko po ng devotional online, may interaction po ako, libre. Load lang, kanina, yung internet connection lang kailangan. Exercise, libre din po. Sleep and rest. Temperance, libre din. Kaya lang, stressful po kasi talaga yung mundo, kaya mahirap pong gawin, pero libre. Yung faith, yung light, lalo po dito sa amin sa probinsya, libreng-libre, and then the environment. So sabi ko ito na yung package. So kaya ang advocacy ko nga po sa mga family ko, wag nyo nang gayahin yung nangyari sa akin mga anak. Dadalawa lang po sila, pero yun yung lagi kong sinasabi. Kung ano yung nakikita ninyo ngayon sa akin, dapat yung lifestyle na yun gawin nyo na, kasi wag nyo nang i-duplicate yung ginawa ko noon. Yun po. Kaya malaki po yung impact. Siguro, hanggang dumating na yung Panginoon, ito na dapat yung magiging lifestyle ng aming buong pamilya po. Wow, ano? Para kayong si Haring Hezekiah, no? Sa humiling na extension ng buhay sa Panginoon, no? From 2016 ay ngayon ay 10 taon na, no? 2026 na. At sa tingin ko, hindi ho si Satanas ang nagbigay niyan kasi hindi kaya ni Satanas yan. Only God can give us life and extension. At salamat po na banggit nyo hanggang sa bumalik na ang ating Panginoon ay itong inyong niyakap
na lifestyle ay inyo nang ipagpapatuloy. Salamat po sa inyong istorya. At ngayon po, ano po ang inyong masasabi kay Ma'am Mary B? Ano pong mensahe ninyo kay Ma'am Mary B. Kayaban, Ma'am Carmen? Ma'am, alam ko hindi po tayo magkakilala personal. Hindi sa Zoom lang po tayo online, sa prayer group lang po tayo nagkikita. At alam ko din po na yung sakripisyo, hindi talaga madaling kumita ng pera para i-sponsor. Pero yung magkaroon po kayo ng puso para, ito nga sabi ko nga sa mga anak ko hamakin mo may tumutulong sa akin para matupad na ma-extend yung buhay ko na makapag-aral muna sila bago man lang ako mahiga sa magandang higaan. O, di ba? So, nung una po mahirap para sa akin na mag-attend ng 6 kasi yun po yung sundo pa namin sa anak. Yun po yung oras namin, uwian pa lang galing sa trabaho. Pero na-awardan po ako, ma'am, ng ako ay laging early bird. Hindi man po, ayaw ko man pong mag-head earphone kapag po ako nagta-travel kasi 3 wheels lang po ang aming sasakyan, yung tinatawag na kolong-kolong, parang tricycle. Maingay po yun pag nagta-travel. Ayaw ko man pong mag-earphone pero ginagawa ko po para lang maka-join ako kasi nahihiya ako na yung sakripisyo ni Ma'am Mary B ay hindi ko matugunan. At sabi ko nga rin sa sarili ko hindi ko man kaya ngayon ang mag-sponsor sapagkat hindi talaga kaya. Pero alam po nila kahit po sa church na nga po ako makin mo po bigla po akong hilingan na mag-short talk sa AY program. Pero basta pumasok sa isip ko kasi Thursday pinag-aralan namin ang temperance. At alam niyo po, doon ko lang po na kinuha yung aking sasabihin sa cellphone. Yung tinuro sa amin na bakit ang cellphone ay tinawag na cellphone. At natutuwa po ako na nung Sabado, nabanggit pa po yun ng nakapakinig. Na sabi niya, ngayon ko na-realize tama yung sinabi ni Sister Carmen na tayo ay nakakulong sa mga cellphone, sa selda ng cellphone. So, sabi ko nga doon pa lang malaki na yung matututunan at maiibahagi ko po sa kanila. At tinitestimony ko po rin po to doon sa maliit na church na pinag-aatanan po namin ngayon. So, kung yun lang po yung maiibahagi ko sa ngayon sapagkat hindi ko kayang magkaroon ng mag-finance ng sponsorship. So, live my talk and talk what I live. Yun lang po. Talagang rinig na rinig po yan ni Ma'am Mary B. No, nakakataba ng puso yung ganun na nagsumikap talaga si Ma'am Carmen na umaten, naging early bird pa, no? Ay talagang, at ngayon po yung kanyang espiritu ay talagang napakagandang espiritu kasi may hangarin siyang mag-pay it forward, no? Yung sinasabi niyang hindi pa daw niya kayang mag-sponsor naman ng iba, pero ngayon po nagagamit na siya, no? Nakakapag-share na siya, may advocacy na rin siya. Siguro kahit sabihan mo lang to ng ilang oras bago mag-health lecture, mag-health lecture ito Mary B. So, kita natin yung kanyang she is on fire. She is talagang kahit siguro doon sa lifestyle acronym, talagang Sister Carmel, mag-lecture ka nga sa Sunshine, ay talagang magsasalita yan, no? Mag-share yan. So, marami pong salamat, Ma'am Carmel, sa inyong istorya, sa inyong ibinahagi. At rinig na rinig po yan ni Ma'am Mary B. At alam ko, pakinggan natin si Ma'am Mary B. Sa inyo pong mga napakinggan ngayon, Ma'am Mary B., si Ma'am Wilma, si Ma'am Susan, ako nanonood sa atin ngayon, si Ma'am Lorelai, at ito pa, si Ma'am Carmel. Siguro yung dalawang lalaki, ano?
sa Father's Day naman, ano? Doon natin sila i-guess. Ano pong inyong masasabi, Ma'am Mary B, sa kanilang Nagulat naman po ako. Akala ko ako lang ang magsasalita. Talagang surprise. Na-surprise ako at natuwa naman po ako na kahit papano meron naman po palang pinatunguhan yung aking pagnanasa na ma-share ko sa kanila. Hindi ko man sila ma-lecturean na ganito ang dapat nating gawin. Yun na nga lang po aking masasabi na isali sila at ako na lang ang bahala. Wala silang aalalahanin. Kasi kapag kinausap ko sila, gusto mo sumali, ang tanong agad, may bayad ba yan? Yun agad ang tanong. Ang sabi ko, wag mong tanongin yung may bayad. Basta kung gusto mo, sabihin mo at ikaw ay i-enroll ko. Ako nang bahala doon. Yun po yung hindi ko naman sinasabing basta sabi ko sumali kayo kasi yan lang ang kaya kong gawin, kaya kong itulong sa inyo. Ang gusto kong itulong sa inyo yung hindi kayo magkasakit. Ayokong tulungan kapag may sakit na. Gusto ko yung hindi pa nagkakasakit, yun yung pwede kong itulong. At doon po sa aking mga isinali, hindi naman po ibig sabihin mag-sponsor din po kayo. Ang gusto ko lang po, ma-share niyo yung knowledge na natutunan ninyo sa kamag-anak, sa kapamilya, sa kaibigan, para ma-share natin yung knowledge hindi lamang sa physical pati sa spiritual. Actually, naghahanap nga po ako ng hindi Adventist para makita nila yung lifestyle ng Adventist. So, si Sister Lori ay alam ko na siya ay hindi pa natin siya kasama sa pananampalataya, pero gusto ko makita niya kung ano ang lifestyle ng Adventist na dapat nating ipagpatuloy or i-apply sa ating buhay. So yun po yung aking gusto at aking pong panalangin. Dinadalangin ko po na sana ipagpatuloy pa po natin ang ating natutunan. May mga tao rin po akong kinausap na gusto ko ring isali. Ang problema lang po, mahina yung kanilang internet. Tapos malayo. So, hindi nagkaroon ng pagkakataon. So, ngayon po, gusto ko lang pong iwan ang isang text galing sa Bible. Sa 3 John 1:2, sabi nga, Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul. Yun lang po yung aking panalangin na tayo pong lahat ay naglilingkod sa Panginoon na sama-samang masaya dahil tayo ay malusog. Maraming salamat po talagang dahil po dyan sa ating mga napakinggan at natunghayang mga istorya, talagang provident, dynamic at 6 yung ating tema, naging tema ngayong ating anniversary dahil nagiging advokasya na po ito at nabanggit pa ni Ma'am Mary B, it can also be a ministry para sa mga hindi pa kasama sa ating iglesia. Maraming salamat po muli sa inyong lahat, Ma'am Mary B, si Ma'am Carmel, at saka yung ating pong tatlong nag-video. Maraming salamat po sa inyong panahon, sa inyong mga ibinahagi. Talagang hindi po tayo aabot sa ganitong yugto kung hindi po dahil sa inyong mga patotoo at sa inyong mga paghihikayat, no, sa mga marami pa na itong programang talagang ito ay proven and ang resulta ay talagang endless ang benefits, mga kaibigan. So ngayon po ay hilingan natin si Ma'am Mary B. Sorpresa na naman to, Ma'am Mary B, ng isa pong panalangin. Kayo po ang aming hihilingin na manalangin sa ating pagtatapos.
Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming banal, sa pagkakataong ito, kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob, sapagkat kami po ay nagkakasama-sama, Panginoon, na malusog ang aming pangatawan. Salamat po sa inyong mga patnubay, pagpapala na aming na-enjoy ngayon. Panginoon, dinadalangin po namin ang programang ito ng Lifestyle is Medicine Intervention Program. Tulungan po ang mga nangangasiwa dito, ang mga doktor at ang mga iba pang nangangasiwa, Panginoon, na nangunguna, patnubayan po sila upang sila po ay maggamit ninyo na instrumento upang maipalaganap ang magandang kalusugan sa bawat isa. Panginoon, kami po pagpalain din na bigyan ng magandang kalusugan upang patuloy po kaming makapaglingkod sa inyo ng masaya. Marami pong salamat sa pagdinig ninyo sa aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So marami po salamat Ma'am Carmel at Ma'am Mary B sa inyo pong pakikisama sa ating episode na to. Gusto kong batiin lahat na nakatutok po sa atin. Si Ma'am Lily Arasa, si Sir Eric Tolentino, at syempre nga si Ma'am Susan Pajardo. Nakatutok sila. Marami po salamat. I-share po ninyo, i-share itong ating naging episode at talagang nakaka-inspire. At ang ating pong Lifestyle is Medicine Intervention Program ay hindi lamang nakakatulong, no, sa iilan-ilan, kundi ito po yung nagiging inspirasyon, advokasya at mission din. Nagiging mission natin na ito ay ating ipalaganap at ibahagi sa mas nakararami. Preventive and even curative, ito po ay talagang proven, effective and beneficial. So mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong pagsama, pagtutok sa atin pong ginawang pagtatapos ng ating 6-year anniversary celebration ng ating Dynamic at 6 Stories of Transformation number 79 ngayong oras pong ito. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon at patuloy ninyo kaming subaybayan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Dito po sa Hope Channel. Ito po ang inyong programa, Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, trumpeting heaven's prescription that lifestyle is medicine. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Happy anniversary po. This is the Voice of Health.